Papunta ka bang Iloilo o Antique pero maraming dala-dala? May biyahe ng bus papunta doon. Tara, sama ka, alamin natin ng detalye ng biyahe ng Ceres na isa sa mga bus companies na go-offer ng biyahe Manila-Iloilo via Antique. Ay, ako si Renz at dahil birthman ng tatay ko ngayong February, isa sa mga celebration ay bibisita kami sa mga kamag-anak sa Panay Island at dadalawin na rin namin si Lola. Gentle reminder lang na hindi ginawa ang video na ito para sabihin na mas mainam ang biyahe ng bus kaysa sa eroplano o sa barko. Karamihan sa sumasakay ng biyahe na ito ay mga uuwi sa kanilang bayan na malayo sa paliparan o pantalan at ayaw magpalipat-lipat ng sasakyan dahil sa marami at mabibigat na bagahe. Dumating kami sa terminal ng Ceres sa New York Avenue, Cubao ng 5:50 AM kasi dito ang sakayan ng bus papuntang Iloilo at Antique. Matatagpuan ang kanilang terminal sa New York Avenue, corner Annapolis Street. Good thing lean season ngayon kaya maraming bakanting upuan sa waiting area. Finally, after several minutes, pwede na raw sumakay sa bus. Ito ang ride natin for today's video, ang Yellow Yutong Bus 11925 ng Ceres Transport. The usual features, 2x2 seat configuration, air condition, may ample legroom, walang CR, pero this time, may USB port sa ilalim ng upuan. Habang naghihintay ng pag-alis, hiningilan ni ko yung konduktor ang reservation slip at nagbigay ng corresponding na ticket. Share ko lang, nagpa-reserve na ako ng seat last February 14 sa kanilang terminal. Wala silang online booking kaya nagpa-reserve ako sa kanilang terminal sa EDSA Kamuning na madadaanan natin mamaya. Ang pamasahe mula Cubao papuntang Iloilo ay 2,700 pesos all in. Ibig sabihin, kasama na dyan ang bayad sa barko at terminal fee except sa excess baggage mo. By the way, 1,238 pesos lang muna ang binayaran ko bilang down payment. Bale, almost 49% lang yan ang total ng pamasahe na 2,550 pesos. Clarify ko lang, initially kasi bababa lang sana kami sa San Jose Antique kaya 2,550 pesos lang ang nabanggit. Nakabayad na ako nung nalaman ko na diretsong Iloilong route na ito kaya sa biyahe na lang ako nagbayad ng kulang from San Jose to Iloilo City. 990 pesos naman ang binayaran namin para sa DP ng tatay ko na 67 years old na. Again, down payment ito papuntang San Jose de Buena Vista, Antique. May iba ba bang pick-up locations? Yes po, meron. Nagpipick up ang bus ng mga pasahero sa ilang terminal Ceres or bus stops tulad ng EDSA Kamuning, Santa Rosa Integrated Terminal, Turbina at Batangas City na makikita mo sa videong ito. Siyempre, pwede rin ng walk-in or yung mga walang reservation pero ang tip sa atin nung nagpabook ako, tumiretso ka raw sa terminal sa New York Avenue to make sure na mauna ka sa available seats dahil dito nagmumula ang bus. Pagkabigay ng ticket, syempre naningil na rin si ko yung konduktor ng balanse. 1,312 pesos each ang binayaran ko sa amin para mabuo ang 2,550 pesos na pamasahe ko papuntang San Jose, samantalang 2,302 pesos naman in total para sa tatay ko na senior citizen. Umalis ang bus sa terminal ng 8:38 AM na may 20 pasahero. Ang schedule ng Ceres mula Maynila papuntang Iloilo via Antique ay 7 AM lamang. Kung ikaw naman ay paluwas ng Maynila galing Iloilo na dumadaan ng Antique, ang schedule ng bus ay 4 AM lamang. Iisa lang ang schedule pero araw-araw naman ang biyahe.
Nandito na tayo sa Kamuning Terminal ng Ceres after just almost 10 minutes. Katulad na nabanggit kanina, nagpipick up ng pasahero at bagahe ang bus dito sa Kamuning. (9:21 AM) nang umalis ang bus sa Kamuning Terminal pagkatapos magsakay ng pasahero at magkarga ng bagahe for around 35 minutes.
Ito sanang Alps ang sasakyan ko dahil may lang nag-request nito going to Panay Island. Kaso pagkatapos ko magtanong ng sketch sa Ceres sa Cubao at pupuntahan ko na sana ang terminal ng Alps, nalaman ko na mali pala ang assumption ko na malapit lang ang terminal ng Alps sa EDSA. Around Katipunan area pala ang kanilang terminal kaya next time ko na lang itatry ang Alps going to Panay. Nag-exit ang bus dito sa Mamplasan dahil papunta tayo sa SRIT o yung terminal sa tabi ng SM Santa Rosa. Bale, ito ang pangalawang pick-up location ng ating biyahe. Nandito na tayo sa Santa Rosa Integrated Terminal. Dito, pwede rin mag-CR mga pasahero at magunat-unat. Tip lang sa mga babiyahe dahil umaga ang schedule, magpunta ka na ng toilet sa terminal ng Ceres sa Kamuning or limitahan mo lang ang pag-inom dahil may chance na mapuno ang pantog mo dahil sa heavy traffic sa C5. Pangatlong beses ko na na-vlog ang Ceres at first time ko naranasan ang feeling na naihi bago ko man dumating sa SM sa Santa Rosa. After more than 15 minutes sa SRIT, nagpatuloy na ang bus sa biyahe. Nag-exit ang bus sa Turbina dahil may booking outlet ang Ceres dito.
Dito sa Petron Turbina, gumilit ang bus. Ito ang pangatlong pick-up location ng ating biyahe. Kain na kaya burger na with daming cheese, ha? Ay, ma'am, sir, kain na. Ito na burger, ma'am. Ano itong yamalasa? Ay, chicken panada kayo dyan? Ma'am, chicken panada kayo. Chicken panada? Dog, manit, dog, bilang manit, dog, oh. May kinargang kaunting bagahe at may mga sumakay na pasahero. Si Kuya Rico ang ticket seller ni Ceres at doon sa sulok na yon ang kanyang pwesto sa Petron. After 15 minutes, nagpatuloy na rin naman agad ang bus sa biyahe. Muna ako, sir. Kayo lang mag-update sila. Ah. Kumana ng bus sa terminal ng Ceres dito sa Batangas City. Ay, baba mo na lahat, ha? Kailangan mo lang dalhin yung mga mahalagang gamit kasi aalis ang bus pansamantala para sa quick check-up at pagpapakarga ng diesel. Opportunity na rin ito para sa mga pasahero para makapag-CR and or makakain. Habang bumababa mga pasahero sa bus natin, nagulat ako may dumating na blue bus going to Iloilo rin. Yung mga blue bus daw, sabi ni Kuya Konduktor, ay papunta rin ng Iloilo pero galing ng LRT Buendia at nagpipick up rin sa Alabang. Balik na yun! Balik na! So, ito yung toilet sa terminal sa Batangas City. And kainan pala ito. Akala ko sa previous vlogs, tambakan lang. Sarado kasi ito sa gabi kapag ang biyahe mo ay papuntang Dumaguete o Zamboanga.
Habang nanghihintay ng pag-alis, nagpasulat na sa passenger manifest si Kuyang Konduktor. 3:08 PM nang malis ang bus sa terminal. Natin ko yung tali natin sa tali. Habang naghihintay sa barko, na schedule umalis na around 7 PM, pwede kang matulog, kumain at syempre magpunta ng CR. Pagbalik ko sa bus, sakto pinamimigay na yung terminal fee ticket. Again, kasama na ito sa binayaran mong pamasahe sa Ceres.
Muntik ma. Yung mga ticket nyo ha, ready nyo na ticket nyo. Mag-check up ko kayo. Importante, dalhin nyo na pagbaba nyo ha. Para hindi na magbalik-balik sa loob ng bus. Kanan mo, bossing. Kanan, kanan. Ay, kaliwa pala, kaliwa. Sorry, kaliwa. Diretso lang. Diretso lang. Welcome aboard Starlight TransAsia 20. Baba mo na lahat. Sugaton nyo. Sa araw, sabay-sabay ang ilang bus companies going to Iloilo sa iisang roro. Papakita mo muna dito ang terminal fee ticket. Dito naman, papakita mo ang ticket para sa barko. Dire-diretso lang tayo sa economy section. Ito po, pili lang po ang bata sa loob. So, sa economy section, may mga bunk beds pero hindi air condition. Tinanong ko sa isang crew kung may shower ba ang barko dahil sa Cubao Dumaguete video last year, under-repaired daw kaya hindi ko nakita kung ano ang itsura. Maswerte tayo ngayon dahil mayroon daw shower dito sa economy section. Ito ang itsura ng CR ng lalaki. Tapos ito ang itsura ng shower.
Nag-announce sa barko na hanggang 9 PM pa ang cafe pero naisip ko na baka magkaubusan ng mabibiling rice meals dahil sa dami ng pasahero kaya bumili na agad ako kahit 6:41 PM pa lang. Dito sa Deck 3 ang mga air-conditioned section at sa dulo matatagpuan ang cafe. Bumili ako ng 2 sisig rice plus Cito Red kasi meron pa, saka mineral water. In total, 300 pesos. Sito sa isang tubo. Sige po. Open the door right with the hat down and down. Nice jackets are allocated each time. 7:32 PM na nang umalis ang barko sa Batangas Port. Gusto ko sana ng mahangin kaso ang daming nadaan na tao kaya pinababa ko na lang ang trapal for privacy habang natutulog. Nag-announce na ang crew na nasa Katiklan Port na tayo at pwede nang bumaba ang mga pasahero. Inabot ng almost 8.5 hours ang biyahe mula Batangas Port. Ang pamasahe papunta sa Katiklan mula Maynila ay 2,200 pesos.
Bener ba? Sige, padaanin mo na. Biglang kumanan dito sa Peñero Bus Stop in Bachoyan ng 5:55 AM. Dito ang una at huling meal stop ng ating biyahe. Tayo. Sino gusto magkape? Kain. Pwede. Ha? Tara, kain! Ito ang itsura ng eatery. Ito naman ang napili namin kainin sa halagang 210 pesos. "6:20 AM nang umalis ang bus pagkalipas ng 30 minutes sa meal stop. Bawal lang may kahit yung mga isda ng lansay. Sinipat ang icon, okay lang. Sige rin ito. Welcome to Nabas, Aklan pagkalipas ng almost 22 hours na biyahe mula Maynila. Ito na ang huling bayan ng Aklan na madadaanan natin. Nandito na tayo sa junction na kapag kumaliwa ka, papunta sa Kalibo, Aklan.
Tayo naman ay dumiretso papunta sa probinsya ng Antique. Welcome to the province of Antique. Nandito na tayo sa town proper ng Pandan, ang unang bayan ng Antique na madadaanan natin. Paglagpas lang ng konti sa town proper, kumana ng bus papunta sa Pandan Public Terminal kung saan inabutan natin ang RRCG Bus 705. Inabot ng more than 22 hours ang biyahe papunta dito mula Maynila. Dito binaba yung mga gulay na kinarga sa Kamuning Terminal. Nagpatuloy ng bus sa biyahe after almost 10 minutes. Welcome sa town proper ng Colasi, Antique pagkalipas ng almost 23 hours na biyahe mula Maynila. Ang pamasahe papunta dito mula Maynila ay 2,500 pesos. Basta plata Colasi ha. Bueno, basta plata sa unahan ka terminal. Dito sa tapat ng Terminal Ceres ang unloading area sa bayan ng Colasi. Ang dala niya.
Welcome to Barbasa Antique, pagkalipas ng almost 23 hours and 37 minutes sa biyahe mula Maynila. Nandito na tayo sa Patnongon Antique, pagkalipas ng mahigit 24 hours na biyahe. Kumaliwa ulit ang bus sa kalsadang ito na walang pangalan sa Google Maps.
At sa gilid or likod ng basketball court na ito sa Town Plaza, matatagpuan ng bus stop dito sa Sibalom. Hindi ko lang nakuhanan pero may CR malapit sa bus stop na ito. San Jose Terminal. Welcome to San Jose de Buena Vista Bus Terminal. Inabot ng almost 26 and a half hours ang biyahe mula Maynila. Ang pamasahe papunta dito ay 2,550 pesos. Itong San Jose ang capital ng probinsya ng Antique. And para sa mga curious, dito na kami nagbayad ng pamasahe for San Jose to Iloilo City. 376 pesos sa akin at 301 pesos naman para sa tatay ko, kaya 677 pesos in total. Pero keep in mind na hindi nagpipick up ng pasahero ang bus na galing Maynila dito sa Panay Island dahil may mga interprovincial buses para doon.
Nandito na tayo sa junction kung saan sa kaliwa, papunta pa rin sa Iloilo pero dadaan sa tinatawag ng mga lokal na via Bukid. I guess dahil sa mga bukirin. Tayo naman ay dediretso dahil papunta sa bayan ng Tobias Fournier, formerly known as Dao, kung saan naman ang tanawin ay tabing dagat. Wala siguro ang pista rin. Balik sa kilig yung kilig. Grabe ito, grabe. Grabe ito. Welcome to Aninii, Antique. Inabot ng almost 27 hours ang biyahe papunta dito mula Maynila. Ito na ang huling bayan ng Antique na madadaanan natin. Dahil ang bubuhan ko siya.
Nandito na tayo sa Miagao, Iloilo pagkalipas ng mahigit 27.5 hours na biyahe mula Maynila. Ang pamasahe papunta dito ay 2,600 pesos. Welcome to Gimbal, Iloilo. Dito na sa 7-Eleven Gimbal, bumaba ang huling pasahero maliban sa amin ng tatay ko. Buwan na lang. Meron pa po. Thank you, thank you. Nandito na tayo sa Oton, Iloilo pagkalipas ng mahigit 28 hours na biyahe. Ito na ang huling bayan na matadaanan natin bago ang ating destination. Kumaliwa ang bus sa Pakyad Road dahil papunta tayo sa terminal ng Ceres sa Haro bilang endpoint ng ating biyahe. Okay.
And finally, nandito na tayo sa Terminal Ceres sa Iloilo City ng 1:23 PM pagkalipas ng 28 hours and 45 minutes na biyahe mula Maynila. Salamat po, salamat. Siyempre, maraming salamat sa bus crew ng Bus 11925 sa ligtas na biyahe at sa pagkain. Paglabas mo ng terminal, may mga jeep at taxi na masasakyan papunta sa tutuluyan mo. Dalawang terminal ng Ceres sa Iloilo City at ang tawag sa ating endpoint ay ang northbound terminal na matatagpuan along Iloilo East Coast Capiz Road sa Haro District at yung isa naman situated along Osmeña Street sa tapat ng Shell. Sana nakatulong ang video. See you on the next one.